Sa simula ng anime ay normal na araw lang para sa lahat dahil di nila alam na sila ang mga napili sa espesyal na misyon na maglakbay sa future upang magligtas sa lahi ng sangkatauhan. Nagising na lang si Natsu sa isang bangka na malapit ng lumubog. Ngunit di niya alam kung ba't siya nandoon kaya naguluhan at nahulog siya sa bangka. Niligtas naman siya ng mga tao sakay ng isang lifeboat. Ngunit lahat sila ay nagtataka kung paano sila napunta sa bangka na yon. Nagtataka ang lahat dahil kagabi lang ay pare-pareho silang binusog ng mga paborito nilang pagkain. Pagtigil ng malakas na pag-ulan ay nakita nila ang isang isla nang biglang mag-utos si Miss Botan na magsagwan sila kung ayaw nilang tumama sa mga bato. Nakarating naman sila ng maayos sa pampang ngunit kailangan nilang umakyat. Habang umaakyat ay namanyak si Semimaru ngunit di siya pinansin ni Miss Botan. Kaya si Natsu ang sinunod niya na pinagtanggol ni Arashi. Dahil sa pagsikat ng araw ay nalaman nila kung nasaan ang silangan. Di pa natapos si Semimaru sa pangbubuli kaya nakipag-away na sa kanya si Arashi ngunit sinaway sila ni Miss Botan na pinakamatanda kaya naging leader nila. Magkasama sila Arashi at Natsu sa gubat hanggang sa nakita nila ang isang falls. Samantala habang magkasama ay sinubukan pa ni Semimaru na takutin si Botan pero di ito umubra sa babae. Saka tinawag sila ni Arashi upang ipakita ang falls. Nag-ukit din sila ng help sa lupa kung sakaling may makakita dito na pwedeng tumulong. Inutusan sila ni Botan na maghanap ng pagkain pero si Semimaru ay pinagtripan si Natsu na hatiin ang mga damo. Ginawa naman ito ng dalaga kaya nang makita ni Miss Botan ay pinagsabihan siyang dapat ay matuto siyang lumaban at mag-isip na tulad ng isang survivalist. Nakakita si Arashi ng puno ng saging pero di niya ginawa yung iniisip mo kasi di siya green-minded. Sa halip na maghanap ng pagkain ay gumawa na lang ng mga ribbon si Natsu. Malaking pakinabang talaga tong babaeng ito. Sa isang lupalop ay hinahabol ng malalaking ipis si Hana hanggang sa makarating siya sa hinahanap na water source at agad siyang kumuha ng tubig. Subalit meron palang mga malalaking mantis na muntik na siyang match-up pero dumating ang mga kasama at pinagtulungan nila ang mga ito gamit ang primitibong mga sandata. Naisunugin ni Mr. Yanagi ang insekto pero di pumayag sila Hana at Tsunomata dahil madadami ang mga halaman pero dahil dito ay natusok siya ng isa. Pag-uwi nila sa kasalukuyang base ay binigay niya ang nakuhang tubig sa mga kasama. Pero mainit pa rin ang ulo ni Mr. Yanagi dahil natusok siya sa puwet. Si Mr. Yanagi pala ang leader nila na gustong laging masunod kaya sinampal niya si Hana at sinipa sa itlog si Haro upang malaman nila kung sino ang boss. Kaya nagsagwan sila papalayo habang nagpapahinga lang ang gunggong. Kinamusta ni Hana si Chisa tungkol kay Hibari na meron pa ring sakit. At pagsapit ng gabi ay lalamutakin sana siya ni Mr. Yanagi nang biglang umulan katulad ng prediction ni Hana kaya inanod si Hibari pero walang paki si Yanagi ngunit nag-dive si Hana upang iligtas ito. Mabuti na lang ay tumigil na rin ang ulan kaya nakaligtas silang lahat. Ngunit nagbalik lang sila sa isla at nakita nila ang napakaraming mga giant insekto. Kaya nais gawing paain ni Yanagi si Hibari upang makatakas sila pero siya ang nahulog sa bangin. Dahil nasira ang kanilang balsa ay naisip ng grupo na natrap na sila sa isla. Ngunit sa pag-aakalang patay na ay dumating si Mr. Yanagi. Nagising na rin ng Team Summer A nang pumasok ang matanda na ipinadala din daw para maging leader nila. Ngunit ayaw sa kanya ng mga ito kaya nilagyan siya ng maraming bala. Sinabi ni Mr. Yanagi na natalo niya ang mga insekto pero napansin ni Hana ang paggalaw ng kamay nito. Sumakit ang tiyan ni Arashi nang kinain niya ang mushroom na nakuha ni Miss Natsu. Pero di siya namatay dahil sa paalala ni Miss Botan na tikman lang ito. Kaya naisip niyang nakakahinala si Miss Botan dahil tila nakahanda ito sa dadanasin nila. Naalala din ni Arashi ang kanyang kasintahan kaya porsigido siyang makaalis sa isla. Samantala nagtataka si Hana kung paano nakaligtas si Mr. Yanagi at dinala pa sila nito kung saan sila unang inatake ng mga giant mantis. Gumagawa ng note si Natsu sa mga mushroom para maiwasan nila ang mga nakakalason. Napansin rin ng dalaga na parang may tinatago talaga si Botan kaya nagpanggap si Arashi na kukuha lang sila ng pagkain para makatakas. Habang tumatakas ay kinwento ni Arashi ang kasintahan niya na walang iba kundi si Hana. Habang naglalakad ay biglang nahulog sa isang carnivorous plant si Natsu at mabilis naman siyang iniligtas ni Arashi. Ngunit di nagtagal ay pareho na silang nahuli ng mga carnivorous plant. Samantala sa camp ay inaatake na rin ng mga hayop sila Semimaru. Sila Arashi naman ay nailigtas ng isang lalaki na si Mozo at niligtas din sila nito sa isang hayop at sinabing dapat ay palagi nilang hawak ang kutsilyo. Nakaligtas na rin sila Botan na isa palang pulis kaya humingi ng tawad si Semimaru sa pambabastos niya. Sinabi ni Mozo na parte sila ng government project. Nahanap sila nila Botan dahil sa usok ng pagluluto at nagpakilala na rin si Mozo sa kanila. Inamin din ni Botan na 7 dapat sila at di siya kasama sa bilang dahil siya ang kanilang guide.
Na-predict daw ng mga scientist na tatama ang isang meteor sa mundo na magdudulot ng malalakas na kalamidad kaya baka maubos ang mga tao. Dahil dito ay isinagawa ng bawat bansa ang Seven Seeds Project kung saan ang mga napili ay patutulugin ng mahabang panahon habang hindi pa ligtas ang Earth. At kapag nagising na sila ay kailangan nilang mag-survive sa bagong marahas na mundo at ipagpatuloy ang lahi ng mga tao. Meron daw 5 team ang Japan na Summer B, Summer A, Autumn, Winter at Spring. Sila ang Team Summer B at lahat daw sila ay computer selected na kinuha habang natutulog at nilagay sa cryo chamber upang mag-hibernate habang di paligtas ang Earth. Di ito matanggap ni Arashi dahil naisip na di niya na makikita ang kasintahan na si Hana. Samantala sa Team Spring ay dinala sila ni Mr. Yanagi kung saan sila unang inatake ng mga giant mantis. Nagtanong si Tsunomata tungkol sa Seven Seed Project at sagot ni Yanagi na fan kasi siya ng mga survival pati ng Chris anime recap. Pinapapasok sila nito sa malaking puno na naging kuweba at nangako na nandoon ang sagot sa kanilang kalayaan. Sumunod naman sila subalit napansin ni Hana ang kamay nito kaya naisip niya na ng itlog na ang mga insekto sa katawan ng matanda at dinadala sila nito sa isang trap. Dahil dito ay lumabas ang mga baby mantis sa katawan ni Yanagi kaya tinanong siya ng mga kasama kung anong gagawin. Sa bandang huli ay sinabi rin ni Mr. Yanagi na sila ang Team Spring at kailangan nilang hanapin ang 7 Fuji. At upang mailigtas sila ay nag-sacrifice ito upang matakot ang mga giant mantis na sinamantala nila para makatakas. Nakaligtas naman sila dahil na rin kay Mr. Yanagi. Ngunit si Haro ay napapagod na dahil ang nais niya lang ay magpiano at sumali sa competitions. Kaya kinumbinsi siya ni Hana na may darating pang magagandang mga bagay. At matapos ang ilang panahon ay nakagawa sila ng bagong balsa at patungo sila sa direksyon na sinabi ni Yanagi. Napanaginipan ni Arashi ang masasayang alaala nila ni Hana kaya nang magising ay nadismaya siya. Gumawa ng mapa si Miss Botan at nagtungo sila sa mataas na parte upang makita ang buong lugar ngunit lampas si Natsu pero di siya ayaw ni Arashi dahil sa pag-iisip nito sa kasintahan. Biglang narinig ni Natsu ang tumatawag ng saklolo. Ito pala ay 3 tao na nanganganib sa mga buwaya kaya agad na tumalon at inatake ni Botan ang mga buwaya upang makaligtas sila. Nagpakilala ang 3 na sila Tendo, Chimaki, at ang batang si Hot Arrow. Di maisip ni Natsu kung ba't siya napili dahil wala naman siyang talent at ayaw niya rin sa amoy ng dagat. Dahil dito ay naisip niyang tikman ng tubig na wala palang alat kaya sinabi niya kay Botan na nasa isang lawa lang sila kaya maaari silang magtungo sa kabilang pampang. Bago sila umalis ay nagsulat ng mga tanda si Chimaki para makita ng ibang tao kaya ginawa din ito ni Arashi. Pagkatapos ay naghanap muna sila ng mga pagkain. At kalaunan ay naglayag na sila at agad na nakita ang kabilang pampang. Saka dumating si Mozo na merong nahuli kaya meron silang karne. Pero nagdagdag rin sila ng larva na uok para magkasya ang pagkain. Sa bagong camp ay naisip nila kung ba't ang Team Summer lang ang merong Team B. At sila ang team na binubuo ng mga pasaway at walang masyadong kakayahan. Biglang dumating si Chimaki na may nais ipakita. Kamay pala ito ng estatwa at agad na nag-dive sila Arashi at Semimaru. At nalaman nilang ito ang estatwa ng kapayapaan kaya sila ay nasa Nagasaki. Nanlungo si Arashi sa nalaman na lumubog na ang dating sibilisasyon. Sa kabila nito ay sinabi ni Botan na ang 7 Mount Fuji ay merong mga bunker na maraming supply kaya dapat nilang puntahan. Sa kanilang matagal na paghahanap ay nadapa si Natsu kaya aksidente niyang nakita ang isang estatwa. Pero dahil dito ay nahanap ni Miss Botan ang pasukan ng isang bunker na binuksan nila. At sa loob ay napakaraming mga supply ng mga pagkain, mga gamot, mga gamit at mga binhi kaya doon daw muna sila gagawa ng base camp. Kalaunan ay nagpaalam si Chimaki na nais muna niyang magtungo sa dati niyang tirahan kaya sinamahan siya nila Arashi at Natsu. At sa ilang araw na paglalakbay ay nakita nilang lumubog na rin ang hinahanap ni Chimaki kaya napaiyak ang dalawa sa realidad. Pagbalik nila sa bunker ay nakatali na si Semimaru dahil sinubukan daw nitong kunin ang lahat ng mga supply. Ngayon ay si Arashi naman ang nais puntahan ng bahay sa Tokyo kung sakaling mahanap si Hana at nais daw sumama ni Natsu pero ang totoo ay crush niya lang si Arashi. Samantala ang Team Spring ay nakakita ng isang barko kaya agad silang humingi ng tulong. Subalit abandonado na ito pero isa itong Japan ship kaya confirm na nasa Japan pa rin sila. Pero nang makita ang lumang Yokohama Tower ay napagtanto na maraming taon na ang lumipas. Magkasamang namingwit ng isda sila Arashi at Natsu. At sa gabi ay kinamusta niya kung ayos lang ang paa ni Natsu dahil sa walang tigil na paglalakad at naisip naman ng dalaga kung nagiging sagabal lang ba siya. Dahil walang toilet paper ay naghanap sila ng malaki at malambot na dahon. At dahil walang lighter ay kailangang gumawa ng apoy sa primitibong paraan. Pinapahiram din niya ang libro pero nabasa na daw ito ni Natsu at nagkwentuhan sila sa nilalaman nito. Si Natsu din ang nakakakita ng mga pagkain kaya natuwa si Arashi na sumama ito. Nabahala sila sa ingay pero si Semimaru pala ito na kinagat ng mga langgam. At sinundan sila nito dahil pinapahirapan daw siya ni Botan.
Sa paglalakbay ay nakakita sila ng tulay at kalaunan ay nakita nila ang nagtatanim pero dumating ang mga kinatatakutang leader na ininom ng direkta ang dugo ng pato. Sila pala ang Team Autumn na meron ng sariling village at ang pinaka-leader ay si Akiwo at ang kanang kamay ay si Ran. In-interview sila ng dalawang leader dahil naghihinala ang mga ito na magnanakaw sila. Nalaman din nilang 3 taon nang nagising ang Team Autumn at sila pa lang ang kanilang mga unang bisita. Habang nagre-report ang mga tauhan ng dalawang leader ng kanilang mga nagawa ay nagpaalam si Semimaru na mag-CCR. Ngunit ang mga walang masyadong nagawa ay nilalatigo kaya napatayo si Arashi sa nakita. Nakiusap si Natsu sa guide ng grupo na si Izeyoy. Pero sinabi ni Ran na duwag naman ito at sinipa pa ni Akiwo. Hinikayat din ni Arashi na kailangan nilang lumaban dahil pantay-pantay lang dapat sila. Nang mahuli si Semimaru na nagnanakaw ay sinabi niyang prank lang ito pero puputulan pa rin ang junjun niya. Nanghihingi na lang si Arashi ng kaunting supply para makarating sila ng Kanto region. Pero giit ni Ran na siguradong di sila aabot doon. Nadamay pa ang dalawa dahil kay Semimaru at tinanong ni Arashi kung ba't ayaw lumaban ni Karita gayong isa siyang martial artist. Kaya sinabi ni Sakuya na utang na loob nila kina Akiwo at Ran ang kanilang buhay. Nag-usap sa English sila Ran at Akiwo para di maintindihan nila Arashi. Naisip nilang si Arashi lang ang may pakinabang dahil mukhang walang kwenta ang dalawang kasama nito. Natuwa si Akiwo nang maalala na ang Team Summerby ay isang team ng mga dropouts. Saka sinabi ni Ran ang rules na bawal ang pakikipagtipan sa kanilang team dahil di mo gugustuhin magdalang tao sa ganitong lugar saka iniwan silang nakatali. Di nagtagal ay iniligtas naman sila ni Iseyoy saka binigyan sila ng tubig. Subalit naghinala si Semimaru at nang tinapon niya ang tubig ay patay ang butiki kaya nalaman nilang may lason ito. Pinigilan din nilang lagyan ito ng lason ng stock ng inumin dahil binigyan pala ng lason ng lahat ng mga guide at sila na ang bahala kung paano ito gagamitin. Sinapok siya ni Arashi dahil wala siyang karapatan na bawiin ang buhay ng ibang tao at di pa nauubos ang pag-asa. Bago sila umalis ay winasak ni Semimaru ang lason ni Izeyoy. Pinabayaan na lang din silang umalis nila Akiwo upang maranasan daw nila ang hirap sa paglalakbay. Naisip ng tatlo na meron din palang lason si Miss Botan. Kalaunan ay nakarating sila sa isang dead end na kailangan nilang tawirin patungo sa destinasyon kaya inihanda nila ang bangka pero nagtatalo sila kung sino ang may iwan para makababa sila. Mabuti na lang ay dumating si Iseyoy para tulungan silang makaalis at pinatanggal muna ni Arashi ang salamin nito para makita nila ang mukha. Pagkaalis nila ay napaiyak si Iseyoy dahil nagbago ang kanyang pananaw mula nang makilala niya ang tatlo. Di nagtagal ay nakita nila ang sumunod na pampang at doon nagpalipas ng gabi. Kinabukasan ay nagpatuloy silang maglakbay at nadaanan nila ang lumubog na rin na bayan ni Semimaru kaya pinagdasal niya na lang ang kanyang ina. Nakita na rin nila ang sumunod na Fuji kaya nahanap nila ang bunker pero napuno naman ng tubig ang loob nito. Nagpas siyang mag-dive si Arashi para tignan ang loob pero wala siyang nakita kaya sa labas ng bunker sila magpapalipas ng gabi. Dahil sa sobrang kapal ng mga puno ay nahihirapan na silang huminga dahil sa dami ng oxygen saka sumigaw din si Hana upang malaman kung may tao doon. Sa kabila ng kanilang pag-iisa ay nakaramdam pa ng kapayapaan si Haro dahil malaya na siya mula sa kanilang tradisyon ng mga mang-aawit. Nakahanap din sila ng isang pinto na isa palang simbahan sa loob saka gumawa ng apoy si Hana dahil doon sila magpapalipas ng gabi. At doon ay nagtanong si Hana kung talaga bang napilitan lang si Haro na maging musician dahil sa kanyang mga magulang. Pero nang magising si Hana sa gitna ng gabi ay nakahanap ng isang piano si Haro na tinugtog nito ng malumanay at nakamamangha ang musika nito. Unang nakabalik sa Team Spring sila Fujiko at Momotaro at kasunod nila sila Hana at Haro. Sinabi nila kay Tsunomata ang mga nalaman sa kanilang paglalakbay. At sinabi ni Hana na hanggat nabubuhay si Haro ay hindi mamamatay ang musika. Samantala isang lalaki ang nagmamasid sa kanila. Nakita nila Arashi ang lumubog na mga gusali. Nagpasya siyang mag-dive para tignan ang ilalim ngunit biglang dumating ang Seeking na katulad ng kumain sa braso ni Shanks ngunit sinibat ito ng isang lalaki na may kasamang mga aso. Parte pala ng Team Winter ang lalaki pero siya na lang ang natira sa loob ng 15 years at nagbanta na magiging mapanganib sa tag-ulan. Nahanap ng Team Spring ang bunker na nabaha na unang nakita nila Arashi. Nag-dive din sila Hana nang makita nila ang lubid na nagsilbing guide upang makarating sila sa storage room kung saan nakita niya ang sulat ni Natsu ng Team Summerby. Napagtanto nila na di na sila makakabalik pa sa dati nilang mga buhay kaya dapat ay manirahan na lang sila doon kaya naisip ni Hana na di niya na makikita pa si Arashi at ang mga magulang. Dahil sa mga supply ay nakakain sila ng maayos ngayong gabi at sinabi ni Haro na may nakita siyang hot spring. Nalungkot ng bahagya si Hana nang maalala si Arashi. Saka nagsuggest siyang doon na lang sila gumawa ng base. Sa gitna ng gabi ay gumising sila Semimaru dahil iniisip nilang mapanganib ang lalaki na nagligtas sa kanila sa kadahilanang ito na lang ang natira sa kanyang team. Pero pinabayaan na lang sila ni Takahiro dahil sanay naman na siyang mag-isa tulad mo.
Sa nakaraan ay pinagpapatay ng isang mabangis na hayop ang mga kasamahan nila at isang aso pa ang sugatan. Kinabahan sila nang makita nito pero ginamit ng dalawa ang kanilang kasanayan sa baseball at nakapagtatakang gumana ang kanilang plano. Pero 3 na lang silang natira sa Team Winter at tinulungan din ni Takahiro ang aso saka sila naglakbay para hanapin ang isa sa mga bunker. Naiinis si Fubuki dahil wala man lang pang baseball sa bag na pinadala sa kanya. Mas malala pa daw kay Mitsuru dahil siya ay ang damit na pangsayaw lang daw ang laman ng kanyang bag. Nagsanay si Takahiro ngunit wala siyang kumpiyansa dahil siya daw ang nagpatalo sa kanyang team. Ngunit nang mag-tag team sila ni Fubuki ay nagawa nilang mock-up ang hunting. Kilala pala sila ni Mitsuru dahil fan din daw ito ng baseball. Nagalit si Fubuki dahil walang kumpiyansa sa sarili si Takahiro kahit na isa itong sikat na baseball champion. Pinaliwanag naman ni Mitsuru na ang totoo ay nag-aalala sa kanya si Fubuki. Nagising sila sa tahol ng aso kaya nalaman nilang nagkaroon na pala ng baha. Kailangan nilang dumaan sa rumaragasang tubig pero duwag talaga si Takahiro kaya pinalakas ng dalawang kasama ang kanyang loob at matapang nilang tinawid ang baha habang nakatali sa isa't isa. Kinabukasan ay nilalamig na sila ng sobra nang makita nilang sumusunod pa rin ang aso na tinulungan ni Takahiro. Kalaunan ay nakahanap ng pagkain si Takahiro nang biglang atakihin dahil sinundan pala sila ng mabangis na tigre. Agad na nakipagsuguran si Fubuki para makaligtas ang dalawang kasama at niligtas din sila ng lobo upang isla ay makatakas. Inasikaso ni Mitsuru ang sugat ni Takahiro. Subalit dahil namatay na si Fubuki na crush nito ay isinagawa niya na lang ang kanyang pagsayaw suot ang pinadala sa kanyang stage dress. Kinabukasan ay nakita na lang ni Takahiro na nanigas na ito sa lamig kaya nawalan na siya ng pag-asa. Pero nakabalik si Fubuki tulad ng pangako nito. Kaya silang dalawa na lang ang magkasamang naglakbay at sa pagkakataong ito ay siya naman ang nagprotekte kay Fubuki mula sa mabangis na tiger na nagawa niyang mapaslang. Hanggang sa kalaunan ay mahanap na rin nila ang isang bunker na naglalaman ng mga supply. Pero ang totoo ay ang aso pala ang kasama ni Takahiro at nasa isip niya lang si Fubuki para di siya tuluyang mabaliw pero di na rin kinaya ng aso ngunit nag-iwan naman ito ng 2 puppy. Ito ang dahilan kung ba't naging pamilya na ni Takahiro ang mga asong gubat. Subalit napansin niyang nawawala ang dalawa sa kanyang alaga at nakita niya si Hana na hinahabol ng dinosaur na tinulungan niya gamit ang mga alagang wolf. Di nagdalawang isip si Hana na dalhin si Takahiro sa kanilang base. At tila naging parte na kagad ito ng kanilang grupo dahil sa pagligtas nito kay Hana pero di pa rin mawala ang pag-aalala na baka masamang tao si Takahiro. Sinabi ni Takahiro ang lahat ng nalalaman niya sa lugar upang mas mapabilis ang kanilang eksplorasyon. Nang magbato si Takahiro ay nakilala ni Hana na siya ang all-star ng baseball. Nalaman din nilang kasama nito sa team sila Fubuki at Mitsuru na mga sikat din sa Japan. Magkakasing edad lang dapat sila pero naunang magising ang team nila Takahiro kaya mas matanda na siya ng 15 years. Nakita nila ang mga abo ng campfire mula sa 3 unang nakita ni Takahiro at nakita din ni Hana ang kilala niyang page ng libro pero di natanong ni Takahiro ang pangalan ng 3 kaya di nalaman ni Hana na isa sa mga ito ang kanyang nobyo. Sa kanyang pagtakbo ay aksidente niyang nahawakan ng dagtang blue. Nakauwi naman siya ng ligtas at pagsapit ng gabi ay nagkwentuhan muna sila tungkol sa mga lalaki kaya lalo niyang namiss si Arashi. Kinabukasan ay nakita niya ang isang dinosaur na namatay sa parehong laso na nahawakan niya at sinabi ni Takahiro na mapanganib ang nasabing fungus kaya di niya sinabi na meron siya nito. Pag-uwi ay palihim siyang naghanap ng gamot pero wala siyang mahanap at mas kumalat na ito sa braso. Dahil ayaw niya nang maging pabigat sa grupo ay minabuti niyang umalis nang makasalubong niya ang isang dinosaur pero ayaw din siya nitong kainin. Kaya nagtungo na lang siya sa lawa upang maghintay ng kamatayan. Nabasa naman ng mga kasama ang kanyang liham ngunit inatake na siya ng malaking isda kaya nahulog pero kusa rin siyang lumutang. Agad siyang pinuntahan ng mga kasama para ma-rescue sa malaking isda. Saka nag-abang si Takahiro na pinalo ito ng napakalakas gamit ang sagwan. Nag-alala si Hana na baka nakakahawa ang fungus kaya pinalayo din niya ang tuta na kinuha ng nanay nito at sinawsaw sa tubig. Nakarating sila sa isla na mukhang pusa kung saan sila maghihintay na gumanda ang panahon. Dahil wala pa rin silang nahahanap na lunas kay Hana ay tumugtog na lang si Haro upang mapagaan ang sitwasyon. Ngunit lumala na ang lagnat ni Hana nang maisip ni Takahiro ang ginawa ng aso niya sa tuta nito kaya naisip niyang baka gumaling ito sa tubig dagat. Agad silang nagpakulo ng tubig dagat na sinubukan ni Takahiro sa kanyang kamay. At habang kumukuha pa ng tubig si Takahiro ay nagpasya si Hana na umalis para di na siya maging pabigat. Kung saan nakita siya ng Reaper na inatake ng wolf pero wala itong kwenta. Tinanong ng Reaper kung nais niya nang mamatay. Pero nang makita ni Hana ang sulat ni Arashi ay nagkaroon siya ng lakas ng loob na mabuhay kaya pinabayaan siya nito. Nakumpirma niyang sulat nga ito ni Arashi kaya lumakas siya at nag-dive sa tubig alat upang maligo. Nagpasya na rin si Hana na hanapin si Arashi pero nag-alala si Takahiro dahil napansin daw niyang nawala na rin ng pag-asa si Arashi. Kinabukasan ay pinutol ni Hana ang buhok bilang tanda ng pagbabago.
Nang mapansin nilang namatay ang mga isda dahil sa sumabog na bulkan. Nahanap din nila ang sumunod na bunker at nakita ang sulat nila Arashi na patungo daw sa susunod na bunker dahil mapanganib ang abo ng bulkan kaya nagpasya silang doon din magtungo. Samantala sila Arashi ay nagpapahinga sa isang kuweba dahil sa ulan. Naiinis na rin si Semimaru sa pagiging malungkot ni Arashi. At si Natsu ay napabayan pa ang isang kaldero nila na nilangoy ni Arashi para mabawi nang makita niya ang estatwa sa itaas ng kuweba kaya nalaman nilang isa pala ito sa kinaroroonan ng mga supply at nakita nila ang isang barko. Ang village ng Team Otom ay nalubog na rin sa makapal na abo ng bulkan at bago sila umalis ay nag-iwan ng sulat si Hana kung sakaling mapadpad doon si Arashi. At huminto rin muna sila sa isang baseball field upang alalahanin ni Takahiro si Fubuki. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ay pakiabangan ng susunod at kung bago ka pa lang sa channel ay paki-like and subscribe naman mga lods para muwa-muwa chup chup.